Okay, so share ko sa inyo ito guys, no? So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no? So itong phone device na ito guys ay parang Vivo Y20 ito guys, no? So ito guys yung likod niya guys. Yan. So yung issue guys ng phone device na ito guys ay lumalabas guys yung ilaw guys sa LCD nito guys, no? Yan. So kung makikita nyo guys, parang yung glow nito guys ay parang nag-expire guys, no? So papakita ko sa inyo guys, pandarin natin, subukan natin pandarin. So parang lubog na ito guys yung button niya. Yan. So kung makikita nyo guys ay lumalabas na guys yung ilaw guys ng phone device nito guys, no. So ipinadala sa atin nito guys para papaayos daw or magawan daw guys ng paraan guys yung issue guys ng phone device nito guys, no. Yan. So lumalabas guys yung ilaw niya. So hanggang dito tsaka hanggang dito sa baba guys, no. Yan. So dito ay meron ditong nakangat, dito nakadikit pa dito guys, no. Yan. So medyo ano pa. At dito naman guys ay lumalabas rin guys yung ilaw dito guys, no, banda dito. Yan. So makita nyo guys, lumalabas guys yung ilaw dito. Yan. So subukan natin ito guys, no. Subukan natin guys at i-reglue ito guys yung LCD guys ng phone device na ito guys, no. So ang gagawin natin ay tatanggalin natin guys yung lumang glow, tapos papalitan natin guys ng panibagong glow guys, no. Yan. So subukan natin. So ang gagawin natin dito guys ay tanggalin natin muna guys yung LCD nito guys, no. So pag tanggal guys ng LCD nito guys ay dapat ingat kayo guys, no. Kasi pwede kayong maabuno dito guys sa unit nito guys, no, or dito guys sa LCD guys ng phone device nito guys. Ayan. So meron na siyang nakaangat, so medyo risky siya guys, no. Pero subukan natin guys. Ayan. So ang gagawin natin ay i-off muna natin guys yung unit nito. So ano pa naman siya guys, no, working pa naman guys yung LCD niya. So titesting natin. So dapat guys ay pag ibalik natin mamaya guys ay ganito pa rin guys yung performance guys ng LCD niya guys, no. So nagta-touch pa naman siya guys. Ayan. So sana guys ay mag-successful tayo. So tatanggalin natin guys yung lumang glue nito at papalitan natin guys ng bagong glue niya guys, no. So tanggalin muna natin dito guys yung SIM tray nito guys, no. Yan. So i-off muna natin guys yung unit na ito. Yan, so power off muna natin guys. So sunod natin dito guys ay kailangan natin mabuksan itong isang unit na ito guys, no. So para mabuksan natin itong isang unit nito guys ay dito tayo dadaan guys, no. So hindi tayo pwede maka-direct guys kasi meron siyang bolt sa loob guys, no. So ang gagawin natin, tanggalin natin guys yung baka guys ng likod dito guys ng phone device nito. So kuha lang ako dito guys ng pangtanggal natin guys, no. So dito guys pwede kayong gumamit guys ng maninipis nyo guys sa mga tools guys, no. So sa akin guys ito lang guys yung gagamitin ko guys. Yan. So simulan natin. So bubuksan natin guys yung unit nito para ma-reglue natin guys yung LCD nito guys, no. Yan. So dito guys pwede kayong gumamit guys ng electronic liquid nyo guys, no, para pang palambot guys ng glue nito guys or yung adhesive glue nito guys. Yan. So dandan tayo dito guys. So dito kasi guys sa unit nito guys ay natatanggal guys yung mga pintura nito minsan guys, no. So minsan expire na guys yung pintura niya at natutuklap lagi guys. Kaya bago nyo guys ibuksan nito guys ay kailangan nyo ipaliwanag guys sa customer nyo guys, no, na may possible guys na matatanggal guys yung pintura guys ng baka guys ang likod ng phone device nito guys, no. Yan. So sa akin naman guys ay sinabi ko na rin sa customer natin na 50-50 guys, no, na pwede matanggal guys yung pintura guys ng baka guys ang likod dito guys. Yan. So subukan natin. So sana guys ay hindi matuklap guys ang mga pintura niya guys, no. Kapag merong kalumaan kasi guys yung unit natin guys ay possible guys na merong matanggal guys na mga pintura guys sa back niya kapag binuksan natin guys, no. Birthday ko din. Birthday niya bukas ang madidali sa atin. Yan. So dandahan na natin guys.
So ayan siya guys, no. So nabuksan na natin guys yung unit na ito guys. Yan. So hindi naman natanggal guys yung mga pintura niya guys, no, or yung backcover niya guys sa likod niya guys. Yan. So sunod natin dito guys ay tanggalin natin guys lahat guys sa mga bolts ito guys, no. So parang kulang guys yung mga bolts nito. So kulang nga guys yung mga bolts ito. Yan, so kulang na rin. So nabuksan na rin ito guys, no. So dito sa baba kulang na rin. So madaming kulang guys sa mga bolts guys, no, kung makita niya guys. Yan. So ang gagawin kasi natin dito guys, bubuksan natin. So tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts nito. So ayan siya guys, no. So natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts niya guys. So kunti lang naman guys yung mga bolts ito guys, no. Dahil nga kulang na guys yung bolts nito, kaya saglit lang natin guys natanggal siya guys yung lahat guys ng mga bolts niya guys, no. So sunod natin dito guys ay kung makita kasi niyo dito guys, meron siyang FPC connector guys ng fingerprint sensor nito guys, no, or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. So kung makita nyo to guys, kailangan natin una itong tanggalin guys, no, bago natin buksan guys yung unit nito. Kasi possible guys kapag ninyo na ano ito guys, kapag nahila nyo guys, kapag nagbukas kayo na guys ng middle frame cover guys ng unit nito guys, ay pwede siyang maputol guys, no. Kaya una natin gagawin ay tanggalin natin ito para sure tayo. Yan. So natanggal natin. So safe na yan siya guys, no. Sunod natin dito guys ay bubuksan natin guys yung unit na ito. Yan. So dito guys pwede kayong gumamit guys ng pang-opening tools nyo guys na mga maninipis. So sa akin guys ay kuko na lang guys yung gagamitin ko dito guys, no. Yan. So dandan tayo. So meron na rin siyang crack dito guys, no. So dito crack, may crack na rin siya dito guys. Yan. So ito yung guys yung sinasabi ko sa inyo guys na FPC connector guys ng fingerprint sensor nito guys, no. So kapag ito guys ay hindi nyo natanggal guys, tapos na buksan nyo tapos nahila yung guys, so possible guys na maputol ito guys, no. So sobrang nipis kasi nito guys. So pwede kayong mag-abono nito guys kapag naputol ito guys. Yan. So tabi natin yan. Sunod natin dito guys ay tanggalin natin guys yung backup, yung cover guys ng motherboard guys ng phone device nito guys, no. Yan. So tabi natin yan. Sunod natin dito guys ay tanggalin natin guys yung FPC connector guys ng battery ni guys, no. Ito guys yung FPC connector nito. Yan. So natanggal natin yan. Sunod natin dito guys ay tanggalin natin guys yung battery guys ng unit nito guys. Yan. So ayan siya guys, no. So ito guys yung FPC connector guys ng LCD nito guys, no. Yan. So tanggalin natin to guys. So magka-cut tayo dito guys. Yan. So magka-cut tayo dito guys para shortcut na tayo dito guys, no. Hindi natin mag ganon-ganon. So ingat lang kayo guys, no. Pwedeng mapunit guys or matamaan yung guys yung flex case ng LCD nito guys, no. So ayan siya guys, no. Yan. So marupok na guys yung plastic nito. So ayan siya guys, no. So shortcut na tayo dito. So hilahin lang natin yan. Yan. So wala na rin siyang tape dito guys, no. So dito guys ay pwede na nating ano guys, no, unti-unting tanggalin ito guys yung LCD guys ng unit nito guys. So parang hindi maganda guys kasi guys yung pagka-install guys ng LCD nito, kaya bumuka siya guys, no. At lumalabas guys yung ilaw guys ng LCD guys ng unit nito guys, no. So dito guys ay kailangan natin dito guys ng mano-mano guys, no. So sa pagtanggal nito guys kasi i-reglo natin, so dapat ingatan yung guys, no, bago nyo guys tanggalin ito guys yung LCD nito. So doble ingat kayo dito guys kasi nga kapag mag-wait ito or magkaroon ng item guys yung LCD na ito guys ay possible guys na pwede kayong mag-abono guys, no. Yan. So dapat dantayan tayo dito guys. So dito guys kailangan natin guys gumamit guys ng maninipis natin guys na tools guys, no, para mag-successful tayo guys na matanggal guys yung LCD guys ng unit nito guys. Yan.
So mano-mano tayo dito guys. Unahin nating tanggalin ito guys yung sa gilid guys ng glue na ito. Yan. So pag naputol natin guys yung glue nito na nakadikit dito guys sa frame guys, ay pwede na natin siyang baklasin guys, no. Yan. So makita nyo guys ay ito may mga glue ito guys. Yan. So dapat mapunit natin yan. Yan. So mano-mano tayo dito guys. So gamit kayo dito guys katamtaman lang. So hanggang dito lang guys, no. Yan. So kailangan nyo guys i-tansya guys, no. Tansyahin nyo guys na hindi abot guys sa LCD guys, no. Kasi pwedeng mag-itim or pwedeng ma-damage guys yung LCD nito guys. Yan. So tanggalin natin, manong-manuun muna natin. So ayan siya guys, no. So natanggal natin guys yung mga glue nito guys sa gilid guys, no. Pero meron pa siyang kunting mga naiwan guys. So ingat kayo dito guys. Yan, so subukan natin. So nakadikit guys yung ano niya, yung sa likuran guys ng LCD niya guys. Kaya medyo mahirap siya tanggalin guys. So ito guys, meron pa siyang naiwan. So dandan tayo dito guys. So nakadikit kasi siya guys. So sobrang dikit niya guys, no. So alalay lang tayo dito guys. So ayan siya guys, no. So natanggal natin siya guys. So matindi guys yung glue nito guys, no. Yan. So parang hindi kasi malinis guys yung pagka-glue nito. Yan, kaya bumuka guys yung LCD nito dito guys sa frame niya.
Yan. So hindi malinis guys yung pagkagawa nito or pagka-install guys ng LCD nito guys, no. So subukan natin guys kapag ayos pa guys yung ano niya, yung LCD niya guys. So salpak natin guys yung battery niya. So sana guys ay hindi natin na damage guys yung LCD nito guys, no. Kasi kapag ito guys ay nadali natin or na damage ay pwede tayong mag-abuno dito guys, no. Yan. So sana guys ay buhay pa guys yung LCD nito. So ayan siya guys. So subukan natin guys pandarin guys, no. Kapag mag-display pa guys yung LCD niya guys. So ayan siya guys, no. So kung makita nyo guys ay nag-display pa guys yung LCD guys ng unit na ito guys, no. So subukan natin. So sana guys ay hindi siya na-damage guys, no. So meron pa naman siyang display guys. So sana guys ay magta-touch pa rin siya guys, no. So ayan siya guys. So subukan natin guys kung meron siyang damage guys, no. Yan. So subukan natin guys kapag mag-touch pa rin siya guys. Yan. So successful tayo guys, no. So natanggal pa natin guys yung LCD niya guys. So pwede pa natin ito siyang i-reglo guys, no. Yan. So goods pa guys yung LCD nito guys. Yan. Sunod natin dito guys ay kailangan natin linisin guys yung frame nito guys, no. So direct na natin tanggalin natin guys yung battery nito. So successful naman tayo. Tanggalin na rin natin guys yung PC connector guys ng LCD nito guys. Yan. So dito guys sa frame niya guys kailangan natin linisin nito guys, no. So tanggalin natin guys muna guys ito guys yung battery nito. Yan. So dito guys kailangan natin linisin nito guys. So linisin natin ito guys. So simulan natin. So ayun siya guys, no. So kung makita nyo guys ay nalinis na natin guys yung frame nito guys, no. Susunod natin guys ay linisin natin guys yung LCD nito guys. Yan. So dito guys dandan kayo dito guys, no. Yan. So tanggalin natin guys yung mga expired na glue na ito guys or yung mga lumang glue nya. Yan. So dito guys ay pwede kayong gumamit guys ng tools nyo guys, no. Yung mga plastic pwede naman guys stainless pero ingat lang kayo guys. So mas safe dito guys ay yung plastic nito guys na ginagamit ko guys. Yan, ito guys yung pang opening tools natin guys or yung pang tanggal natin guys ang glue nito guys, no. Yan, so tanggalin na natin guys yung ano nito guys. Tanggalin na natin guys yung lumang glue nito. So ayan siya guys, no. So malinis na ito guys yung LCD nito tsaka yung frame nito guys, no. So subukan natin guys. Try natin install guys, no. So maglagay natin dito guys ng adhesive glue natin dito guys. Dito guys sa frame nito.
So ayan siya guys, no. So nalagyan na natin guys, no. So sa paglagay guys ng glue guys dito guys sa frame niya guys, so dapat tamang-tama lang guys, no. Yan. So hindi masyadong madami at hindi rin naman masyadong konti guys, no. Dapat tamang-tama lang guys. Para pag salpak guys ng LCD guys ay fit na fit siya guys, no. So ganyan dapat kalinis guys, no. Para hindi siya bumuka guys yung LCD niya tsaka yung dito guys sa frame niya guys, no. Para hindi sila maghiwalay guys. Yan. So ngayon guys ay subukan natin. So install natin to guys. Yan, so linisin na natin. So parang nagpalit na tayo nito guys ng buong LCD guys, no. Yan. Yan. So kung makita nyo guys, fit na fit siya guys, no. Hindi siya katulad kanina guys na bumubuka siya guys. Yan. So kung makita nyo guys. So dito guys ay lagyan natin dito guys ng double sided tape guys, no. So ayan siya guys. So balik natin guys yung battery nito. So lagyan na rin natin guys ng double sided tape guys yung battery nito guys, no. So ayan siya guys. So salpak natin guys yung battery niya. PC connector guys ng battery niya. So subukan natin guys kapag successful tayo guys. So pandarin natin. So ayan siya guys, no. So nag-display pa siya guys. Yan. So successful tayo guys. So antayin natin guys, no. So dito guys habang nagbo-boot siya guys ay lagyan natin guys ng tape guys, no, pang suporta niya guys. So subukan natin guys kapag mag-touch pa siya guys. So ayun siya guys, no? So nalubat siya guys. So charge muna natin. Yan. So subukan natin guys. So charge muna natin guys, no? So nalubat kasi siya guys. So subukan natin guys, pandarin natin. Subukan natin guys kapag mag-touch pa siya guys. Yan. So sana guys ay successful tayo guys, no. So subukan natin guys kapag mag-touch pa siya guys. Yan, so loading lang siya guys. Yan, so subukan natin. So ayan siya guys, no. So kung makita nyo guys ay goods pa naman guys yung touch nito guys. Ayan. So nagta-touch pa naman siya guys sa lahat guys ng screen niya guys. Yan. So successful tayo guys, no. So nagawa natin guys. Nagawa natin ng maayos guys, no. Yan. So wala na siyang ano guys, no. Wala na siyang lumalabas guys na ilaw guys. Yan. So ganun lang guys, no, kung paano natin guys ma-reglow guys yung
phone device natin guys na malapit na guys matanggal guys sa frame niya guys, no. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago lang sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.